Isa pong magandang hapon muli sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po kayo? Sana po ay lagi lang po na tayo po ay nakakaranas ng gabay ng ating Diyos, ng patnubay at ng mga pagpapala ng ating Panginoon. At sa hapon pong ito, maraming salamat sa ating Diyos dahil nabigyan na naman po tayo ng pagkakataon na makapagbasa ng kanyang salita. Ganun din, nakapagbigay po tayo ng oras para naman sa Panginoon dahil nagkapagbigay din po ng oras ang ating Diyos para po sa mga gawain natin mula po nang tayo gumising kaninang umaga. Kaya sa oras pong ito ay ibigay naman po natin yung oras natin para sa ating Diyos sa pamagitan ng pagbabasa po ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon sa kanyang gabay at patnubay, ganoon din sa Banal na Espiritu Santo sa kanyang pagtuturo sa atin kung paano po natin maunawaan ang salita ng Diyos. Bagamat hindi man po natin maunawaan lahat, pero salamat sa Panginoon kasi may mga salita talaga ng Diyos, lalo na po yung mga mahalagang bagay na pinapaunawa po sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po patatagalin pa. Simulan na po natin ang aklat ni Joel. Yan. Pang 158 days na po natin ngayong araw. Sabi po dito sa aklat ni Joel, si Joel po ay isa ring propeta. Babahagya ang alam natin tungkol kay propeta Joel. Ipinalalagay na nasulat ang aklat na ito sa pagitan ng ika-5 at ika-4 na siglo BC. Sa panahon ng pamamayani ng imperyo ng Persya, inilalarawan ni Joel na nakahihindik na pananalakay ng mga balang at ang tagtuyot na nangyari sa Palestina. Sa Panginoon, panahon ng pagpaparusa ay sa mga pangyayaring ito'y nakikita niya ang palatandaan ng pagdatal ng araw ng Panginoon. Panahon ng pagpaparusa niya sa mga sumalungat sa kanyang matuwid na kalooban. Ipinahahatid ng propeta ang panawagan ng Panginoon sa mga tao na magsisi at ang kanyang pangako na pagbabalik at pagpapala sa kanila. Katangi-tangi ang pangako ng Diyos na pagpapadala ng kanyang espiritu sa lahat ng tao, lalaki at babae, bata at matanda. Nilalaman ang salot ng mga balang, ang panunumbalik ng kasaganaan at ang araw ng Panginoon. Chapter 1, Joel Chapter 1, ang pagdadalamhati dahil sa pagkasira ng pananim. Ito ang sinabi ni Yahweh kay Joel na anak ni Petuel. Makinig kayo, kayong matatanda, makinig kayo. Kayong lahat na nasa Juda, may naganap na bang ganitong pangyayari sa inyong kapanahunan o sa kapanahunan ng inyong mga magulang? Isalaysay ninyo ito sa inyong mga anak, sila naman ang magsasalaysay sa magiging mga anak nila, at ang mga ito ang magsasabi sa susunod pang lahi. Verse 4, ang pinagsawaan ng malalaking tipaklong ay kinain ng mga balang. Ang naiwan ng mga balang ay nilamon ng mga lukton, at ang anumang natiray sinimot ng mga uod. Gumising kayo at tumangis, kayong mga maglalasing, umiyak kayo mga manginginom, sapagkat wala ng ubas na magagawang alak. Sinalakay ng makapal na balang ang aking lupain, sila'y mapangwasak at di mabilang, matatalas ang ngipin na parang leon. Sinira nila ang aking mga ubasan at sinalanta ang mga puno ng igos. Inubos nila ang lahat ng mga punong kahoy, anupat namuti pati mga sanga. Managhoy ka, bayan ko, gaya ng isang dalagang namimighati dahil sa pagkamatay ng binatang mapapangasawa niya. Walang harina o alak maihahandog sa templo ni Yahweh, kaya't nagdadalamhati pati mga saserdoting naghahandog nito sa dambana. Walang maaani sa mga bukirin, mapanglaw ang buong lupain sapagkat sinira ng mga balang ang mga trigo.
Natuyo ang mga punong ubas at nalanta ang mga punong olibo. Maghimutok kayo, mga magsasaka, umiyak kayong nag-aalaga ng mga ubasan, sapagkat ang trigo, ang sibada at lahat ng pananim ay pawang nasira, natuyot ang naubasan, nalanta ang mga puno ng igos, ang mga punong granada, palma, mansanas, lahat ng punong kahoy ay natuyo at naparam ang kagalakan ng mga tao. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ni Yahweh. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Juda. Pumasok kayo sa templo ni Yahweh na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ni Yahweh at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Di ba't kitang-kita natin ang pagkasira ng mga pananim at ang pagkapawi ng kagalakan at katuwaan sa templo ng ating Diyos? Hindi sumisibol ang mga binhi ng sa tigang na lupa, walang laman ang mga kamalig at nakatiwangwang ang mga imbakan. Sapagkat isamang butil na trigo'y wala, nag-uungalan ang mga hayop, pagala-gala ang mga baka, sapagkat wala silang mapuntahang pastulan. Nagkakamate rin ang mga kawan ng tupa. Yahweh, dumarating ako sa iyo, sapagkat natuyo ang mga pastulan at mga punong kahoy na parang tinupok ng apoy. Maging ang mga hayop sa gubat ay dumaraing sa iyo, sapagkat natuyo ang mga batis at pastulan na animoy tinupok ng apoy. Chapter 2. Ang mga balang ay babala ng pagdatal ng araw ni Yahweh. Hipan ninyo ang trumpeta, ibigay ang hudyat sa Sion. Sa banal na burol ng Diyos, manginig ang lahat ng nananahan sa Juda. Dumating na ang araw ni Yahweh. Ito'y makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Nilalamo nilang tulad ng apoy ang mga halaman, parang halamanan ng Eden ang lupain bago sila dumating, ngunit naging malungkot na disyerto ng kanilang iwan, wala silang itinira. Animoy mga kabayo ang anyo nila, parang mga kabayong pandigma kung sila'y tumakbo. Kapag dumaraan sila sa ibabaw ng mga bundok, ang ingay ay parang rumaragasang karwahe, parang tuyong damo na nilalamon ng apoy. Nakahanay sila tulad ng isang hukbo na handang makidigma. Habang sila'y papalapit, nasisindak ang balana, namumutla sa takot ang lahat ng tao. Sumasalakay sila gaya ng bihasang mandirigma. Ang mga pader ay inaakyat nilang gaya ng mga kawal. Walang likod, silang sumusugod, walang lumilihis sa landas na tinutungo, hindi nagkakabanggaan sa kanilang paglakad, hindi sila mapigil ng anumang hadlang. Pinapasok nila ang lungsod, inaakyat ang mga muog, di nila iginagalang ang mga tahanan, pumapasok sila sa mga bintana, gaya ng mga magnanakaw. Nayayanig ang lupa sa pagdaraan nila at umuuga ang langit, nagdidilim ang araw at ang buwan. Pati mga talat bituwi ayaw nang magliwanag, parang kulog ang tinig ni Yahweh kung mag-utos sa kanyang hukbo. Ang mga pangkat na lima sa kanya ay marami at makapangyarihan. Nakapangingilabot ang pagdating ng araw ni Yahweh. Sino ang makatatagal? Panawagan sa pagsisisi. Gayunman, wika ni Yahweh, mataimtim kayo magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang
Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako, laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaring lingapin kayo ni Yahweh at bigyan ng masaganang ani kung magkagayon. Mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito: mahabag ka sa iyong bayan, O Yahweh. Huwag mong tulutang kami lumakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Ang panunumbalik ng kasaganaan. Pagkaraan, ipinamalas ni Yahweh na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ganito ang kanyang tugon: bibigyan ko kayo ngayon ng butil, alak at langis upang kayo'y mabusog. Hindi na kayo hahamakin ng ibang bansa. Paalisin ko na ang mga nanalakay buhat sa hilaga at itataboy ko sa disyerto. Ang mga pangunahing hanay nila'y itataboy ko sa dagat na patay, at sa Mediterano naman ang nasa hulihan. Aalingasaw ang kanilang mga bangkay. Oo, gagawin ko ito dahil sa lahat ng ginawa nila sa inyo. Mga bukirin, huwag kayong matakot. Kayo ay magsaya't lubos na magalak sapagkat napakalaki ng ginawa ni Yahweh para sa inyo. Mga hayop, huwag kayong matakot. Luntian na ang mga pastulan, namumunga na ang mga punong kahoy, hitik na sa bunga ang igos at ang ubas. Magalak kayo mga taga-Syon. Matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinaulan niya sa taglagas at sa taglamig, at tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Mapupuno ng ani ang mga giikan, aagos ang alak at langis sa mga pisaan. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo nang kayo'y pinsalain ng katakot-takot na balang. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo'y mabubusog. Pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos na gumawa ng mga kahanga-hangang bagay para sa inyo. Hindi na muli pang kukutsain ang aking bayan. Kaya nga, mga taga-Israel, mapagkikilala ninyong ako'y sumasa inyo at ako lamang ang inyong Diyos. Hindi na muling hahamakin ang aking bayan. Ang Espiritu ng Diyos ay ipinagkaloob. Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Isasaysay ng inyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang mapapanaginip ng matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyan, ibubuhos ko ang aking Espiritu, pati sa mga alipin, lalaki at babae, mga babala sa pagdatal ng araw ni Yahweh. Magbibigay ako ng mga babala sa araw na yaon, at ito'y makikita sa langit at sa lupa. Dadanak ang dugo, magkakaroon ng apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw at ang buwan ay pupulang animoy dugo, bago dumating ang nakatatakot na araw ni Yahweh. Ngunit lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may mga taong makapangungubli sa bundok ng Sion at sa Jerusalem. Yaong mga pipiliin ni Yahweh ay makaliligtas. Chapter 3. Ang paghatol sa mga bansa.
Pagsapit ng araw na yaon, pasasaganain kong muli ang Juda at ang Jerusalem. Titipunin ko ang lahat ng bansa at dadalhin sa kapatagan ng Josaphat. Doon ko sila hahatulan ayon sa ginawa nila sa aking bayan. Pinangalat nila sa iba't ibang bayan ang mga Israelita at pinaghati-hatian ang aking lupain. Ang Israel, nagsapalaran sila upang malaman kung kanino mapupunta ang mga bihag. Ipinagbili nila ang mga bata bilang mga alipin upang ibili ng alak at ibayad sa panandaliang aliw. Ano ang binabalak ninyong gawin? Kayong mga taga-Tiro, Sidon at Filistia. Binabayaran ba ninyo ako bilang kapalit ng isang bagay? Kung gayon, dagli ko kayong gagantihan. Kinuha ninyo ang aking pilak, ginto at mga hiyas at dinala sa inyong mga templo. Pinihag ninyo ang mga mamamayan ng Juda at Jerusalem at ipinagbili sa mga Griego. Pauuwiin ko na sila mula sa mga dakong pinagtapunan sa kanila. At ang inyo namang mga anak ang ipagbibili ko sa mga taga-Juda upang ipagbili sa mga sabeyo. Iyan ang sinabi ni Yahweh. Ipahayag mo ito sa mga bansa. Humanda kayong makipaglaban. Tawagin ninyo ang mga mandirigma. Tipunin ninyong lahat ang mga kawal at pumarito kayo. Gawin ninyong tabak ang inyong mga araro at gawing sibat ang mga panggapas. Pati ang mahihina ay makipaglaban. Pumarito kayo agad, lahat ng bansang nakapaligid, at magtipon kayo sa kapatagan. O Yahweh, ipadala mo ang iyong makapangyarihang hukbo. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong si Yahweh ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ni Yahweh. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Pinagpala ang Juda. Dumadagundong ang tinig ni Yahweh mula sa bundok ng Sion. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Ano pat nanginginig ang lupa't langit. Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo Israel na akong si Yahweh, ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sion, at ang banal kong burol, lungsod kong banal, ang Jerusalem. Ito hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok, mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Juda. Dadaloy mula sa templo ni Yahweh ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Juda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Juda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman, at tatahan naman si Yahweh sa bundok ng Sion. Yan po ang aklat ni Propeta Joel, mga kaibigan. Ayan. Hanggang chapter 3 lang po ang aklat ni Joel. Kaya umpisan din po natin itong aklat po ni Amos. Panimula, si Amos ang unang propeta sa Biblia na ang pahayag ay naitala ng buo, bagaman siya mula sa isang nayon ng Juda. Nangaral siya sa kaharian ng Israel noong kalagitnaan ng ika-8 siglo BC, nooy panahon ng kasaganaan, kapansin-pansing
pagkarelihiyoso at wari bang may katiyakan ang buhay. Subalit nakita ni Amos na ang mayayaman lamang ang nananagana dahil sa kawalang katarungan at pang-aapi sa mahihirap. Hindi taos puso ang pagsasagawa ng mga tuntuning relihiyoso at hindi tunay ang pagkakaroon ng katiyakan. Taglay ang malasakit at kagitingan. Ang propeta ay nangaral na parurusahan ng Diyos ang bansang iyon. Nanawagan siya na pairalin ang katarungan tulad ng pagdaloy ng isang ilog. At sinabi pa niyang baka kahabagan ni Yahweh ang matitirang buhay sa bansang ito. Nilalaman, kahatulan sa mga karatig bansa ng Israel, kahatulan sa Israel at 5 pangitain. Amos chapter 1. Ito ang mga pahayag ni Amos, isang pastol sa nayo ng Tikuwa. Ang mga bagay na ito ay ipinahayag sa kanya ng Diyos 2 taon bago lumindol. Noon si Osias ang hari ng Juda at si Jeroboam namang anak ni Joas ang hari ng Israel. Sinabi ni Amos, si Yahweh ay nagsasalita mula sa Sion, dumadagundong ang tinig niya buhat sa Jerusalem. Natutuyo ang mga pastulan at nalalanta pati ang luntiang taluktok ng bundok Carmelo. Hinukuman ng Diyos ang mga kalapit bayan ng Israel, ang Syria. Ganito ang sabi ni Yahweh ukol sa Syria. Paulit-ulit na nagkasala ang mga taga Damasco, tiyak na parurusahan ko sila, sapagkat pinagmalupitan nila ang mga mamayan ng Galaad. Susunugin ko ang kaharian ng Syria at matutupok ang mga muog ni Haring Ben-Hadad. Wawasakin ko ang pintuan ng lungsod ng Damasco at pupuksain ang naninirahan sa kapatagan ng Aven, pati ang pinuno ng Bet-Eden. Ang mga taga-Syria ay dadaling bihag sa lupain ng Ker, ang Filistia. Ang sabi naman ni Yahweh ukol sa Filistia, paulit-ulit na magkakasala ang mga mamayan ng Gaza, kaya tiyak na parurusahan ko sila, sapagkat binihag nila ang isang bansa at ipinagbili sa mga taga-Idom. Tutupukin ko ang mga muog ng Gaza, aalisin ko ang mga pinuno ng Asdod at ng Askalon. Hindi ko patatawarin ang lungsod ng Ekron. Lilipulin ko ang natitirang Filisteo roon, ang Tiro. Ang sabi ni Yahweh ukol sa Tiro, nagkasala ng paulit-ulit ang mga Tiro, ang mga taga-Tiro, kaya't di sila makaiiwas sa parusa, sapagkat ipinagbili nila ang Edom, ang libo-libo nilang bihag. Hindi nila pinahalagahan ang magandang pagsasama ng kanilang mga ninuno, kaya't tutupukin ko rin ang mga muog ng Tiro, ang Edom. Ganito naman ang sabi ni Yahweh ukol sa Edom. Paulit-ulit ding nagkasala ang mga naninirahan sa Edom. Walang pagsalang parurusahan ko sila, sapagkat tinugis nila ang mga kapatid nilang Israelita at hindi sila nahabag kahit bahagya. Hindi naglubag ang kanilang puot, kaya't susunugin ko ang Timan at tutupukin ko naman ang mga muog ng Busra, ang Amon. Ito ang sabi ni Yahweh ukol sa Amon. Paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Amon. Sila'y parurusahan kung walang pagsala. Sa labis nilang kasakiman sa lupain, nilaslas nila ang tiyan ng mga nagdadalang tao sa Galaad. Kaya tutupukin ko rin ang mga muog ng Raba. Magsisigawan sila sa araw ng paghahamok at mag-aalimpuyo ang labanan tulad ng bagyo. Mabibilang ang kanilang hari at ang kanyang mga tauhan. Chapter 2. Ang Moab. Sinabi ni Yahweh tungkol sa Moab, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Moab. Tiyak na sila'y parurusahan ko, sapagkat sinunog nila ang mga buto ng hari ng Edom hanggang maging apog. Pauulanan ko ng apoy ang lupain ng Moab at matutupok ang mga muog ng Keriot. Masasawi
ang mga mamamayan sa gitna ng ingay ng labanan, sa sigawan ng mga kawal at tunog ng mga trompeta. Papatayin ko ang hari ng Moab, pati ang mga pinuno sa lupain iyon, ang Juda. Sinabi naman ni Yahweh tungkol sa Juda, ang mga taga-Juda ay paulit-ulit na nagkasala. Hindi sila makaliligtas sa aking parusa sapagkat hinamak nila ang mga aral ko at nilabag ang aking mga utos. Iniligaw sila ng mga Diyos-Diyosang pinaglilingkuran ng kanilang mga ninuno, kaya't susunugin ko ang Juda at matutupok ang mga muog ng Jerusalem. Ang hatol ng Diyos sa Israel, ang sabi ni Yahweh, nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at pinagbiling alipin di makabayad kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa isang babaeng nagbibili ng aliw, anupat nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hinihiga nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang sa templo ng kanilang Diyos. Ay nag-iinuman sila ng alak na hindi na salaping na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensena na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto. Pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Hinirang kong propeta ang ilan sa mga anak ninyo at ginawa kong Nazareo ang iba ninyong kabataan, mga taga-Israel. Hindi ba totoo itong tinuran ko? Ngunit ano ang ginawa ninyo? Inudyukan ninyong uminom ng alak ang mga Nazareo at sinabihan ang mga propeta na huwag ipahayag ang aking salita. Kaya pahihirapan ko kayo gaya ng karito na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo. Manghihina pati ang matitipuno at di maililigtas ng mga kawal maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Si Yahweh ang nagsabi nito. Chapter 3. Pakinggan ninyo mga taga-Israel itong sinabi ni Yahweh. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan, kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Ang gawain ng propeta, maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di mo na sila magtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa... Teka mga kaibigan. Dumikit po ang ating yan. Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang leon, ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitag kung walang huli? Maari bang di sakmali ng takot ang mga mamamayan kapag hinipa ng bantay lungsod ang trumpeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ni Yahweh? Tunay na si Yahweh ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta.
pag-ungal ng leon, maari bang hindi ka matakot kapag nagsalita si Yahweh? Mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi, ang hatol sa Samaria? Sabihin mo sa mga nakatira sa palasyo ng Asdod at ng Ehipto, magtipon kayo sa Samaria, tignan ninyo ang malaking kaguluhan doon, ang nagaganap ng mga krimen sa lungsod. Ang sabi ni Yahweh, hindi na nakikilala ng mabuti ang mga taong ito. Ang mga bahay nila ay punong-puno ng mga bagay na nakamkam nila sa pamagitan ng pagpatay at karahasan. Kaya't kukubkubin sila ng isang kaaway, wawasakin ang kanilang mga muog, at hahalugugin ang kanilang mga tahanan. Sabi pa ni Yahweh, kung paanong walang maililigtas ang isang pastol sa tupang sinila ng isang leon, kundi 2 paa at 1 tenga, iilan din ang ililigtas ng Diyos sa taga-Israel na nakatira ngayon sa Samaria. Pakinggan ninyong mabuti ito at babalaan ninyo ang mga anak ni Jacob. Sabi ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na parusahan ko ang mga taga-Israel dahil sa kanilang mga kasalanan, wawasakin ko ang mga sungay ng dambana sa bitil at malalaglag sa lupa. Wawasakin ko ang mga bahay na pantaglamig at pantag-araw. Guguho ang mga bahay na may mga garing na palamuti, gayon din ang bawat bahay na malaki. Purihin po ang ating Diyos sa kanyang salita na ating binasa ngayong hapon, mga kaibigan. Dito po tayo nagtapos sa chapter 3. Yan, Amos chapter 3. At purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Alam niyo no, mga kaibigan, ang nakikita ko lang po dito ay ang galit ng Panginoon sa mga taong sumuway, nagpasaway at tumalikod kay Yahweh, at ang kalooban nila ang sinunod at hindi ang kalooban ni Yahweh ang kanilang sinunod. Kaya mga kaibigan, salamat sa Panginoon kasi may salita talaga ng Diyos na binabasa tayo araw-araw at napakalaking tulong po ito sa ating pamumuhay. Hindi po ba? Kaya, ayan, purihin ang ating Panginoon sa hapong ito. Nawa po ay hindi po kayo magsasawa, mga kaibigan, sa pakikinig ng salita ng Diyos at sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Malapit na po tayo sa New Testament at malapit na rin po nating matapos na basahin ang buong Biblia. Kaya nagagalak po ang aking puso, mga kaibigan, kasi kahit ano po ang sitwasyon ng buhay, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng lakas, ng pagkakataon, ng oras at panahon na mabasa ang kanyang salita. Kaya mga kaibigan, dito na naman po natin tatapusin ang ating Bible reading para sa araw na ito. At patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon, higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Patuloy din pong ingatan ng ating Diyos ang ating mga pamilya, ang ating mga sambahayan at ang lahat ng ating mga mahal sa buhay. At patuloy din pong ingatan ng Diyos ang ating mga resources, ang mga pinagkukunan natin ng mga biyaya na dahilan kung bakit tayo nakakakain, nakakainom, at nakakabili ng mga bagay na ating pangailangan. Kaya wala pong dalangin ang aking puso. Patuloy pang pagpalain ng Diyos ang ating mga buhay sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.